Ang sekretong paglalakbay ng Batang Gymprix sa Dark Continent Part 1. Pag-usapan natin yan, mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang unang kabanata sa lihim na paglalayag ng alamat na hunter sa madilim na kontinente. At sa pagpunta nga ni Gymprix sa lugar na yan, isinalubong siya ng mga gatekeeper at sabi nga ng isa na isang tao na naman. Wala talagang kadala-dala ang mga tao kahit nakamatayan ang kanilang kinakahantungan sa ating mundo. At sabi naman ng isa na hindi ka makakapasok dito, na hindi dumadaan sa amin. At sabi naman ni Jing na ganun ba? Ano ba ang kailangan kong gawin para pagbigyan niyo ako makapasok sa loob ng Dark Continent? Na simple lang, kung makakapasa ka sa pagsubok namin, makakapasok ka na sa loob. Gusto lang naming malaman kung karapat dapat ka bang makapasok sa loob ng Dark Continent. At sagot nga ni Jing na anong klaseng pagsubok ba ang ibibigay nyo? No, depende sa aming mga bantay. Sagot ng pinuno ng mga gatekeeper hanggang umirit na nga dyan ang isang bantay. Ako na ang bahalang sumubok sa kanya. Kaya tanong ni Jing, ano bang ipapagawa mo sa akin? No, simple lang, talunin mo ako sa laban. Na kung ganon, umpisahan na natin. Sagot ng alamat na hunter. Hanggang sumugod na nga dyan ang bantay at hinambalo si Jing ng sobrang lakas, kaya si Gymprix umiwas agad ng sobrang bilis, pero wasak nga ang tinamaan ng gatekeeper. At sabi nga ni Jing, nakakatakot naman ang atake mo. Masyadong mabangis. Parang gusto mo agad pumatay kahit na nag-uumpisa pa lang ang labang ito. Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung tatagal ka ba. Sabi atake ulit si Boron dyan para humampas ng kanyang kanabo. At si Jing naman, pinagmamasdan lang ang mga atake ng gatekeeper. At sabi niya na malakas ang atake niya pero masyadong mabagal. Hanggang nandiyan na naman si Boron para muling bumayo ng sobrang lakas. Kaya si Jing naghanda na agad dyan para kumounter. At sa pag-atake nga ng bantay, inilagan muna yan ng alamat na hunter. At pagkatapos niya yung ilagan, diyan niya na sinimulang atakihin ang halimaw at binigyan niya yan ng isang tira at talsik ang bantay sa lakas. At diyan nga, napatingin ang lahat ng mga gatekeeper kay Gymprix dahil sa muling pagkakataon nga daw meron na namang isang kakaibang tao ang gustong pumasok sa Dark Continent. At diyan nga, bumangon na si Boron. At si Jing naman, nakangiti lang sa kanya. At sabi na to, na bakit ayaw mong ilabas ang tunay mong lakas? Iniisip mo bang matatalo mo ako kahit na ganyang antas lang ang ginagamit mo? At sagot naman ni Boron na hindi ko kasi talaga agad ginagamit ang 100% ng lakas ko. At dagdag niya pa, sa mga karapat dapat ko lang yun nilalabas.
At sa totoo nga, mayroong isang tao sa nakaraan ang gusto kong gamitan ng 100% ng lakas ko. At sana ngayon magkita pa kaming dalawa para muling maglaban. At ang ating bidang hunter nga ay naging interesante sa nilalang na tinutukoy ni Boron. At sabi niya sa bantay na ang taong tinutukoy mo sa nakaraan, tinalo ka niya, no? Tama ba? At si Boron naman ay ngumiti dyan at sabi niya na matalino kang tao, mabilis kang mag-isip. Totoong tinalo niya ako sa nakaraan dahil naging pabaya ako. Pero once na maglabang kaming dalawa ngayon, ay gagamitin ko na agad ang 100% ng lakas ko para talunin siya. At si Jimprix naman ay biglang ngumiti dyan at sabi niya na kung tinalo ka ng tao na yun, ang ibig sabihin lang, kailangan din kitang talunin. Hanggang sumugod na nga dyan si Boron para muling umatake. Pero iniiwasan nga lang ng hunter ang mga atake ng bantay. At nung hindi nga siya makatama, lalo naging agresibo dyan si Boron para banatan si Jimprix. Pero kahit isang atake nga niya, hindi niya matamaan ang alamat na hunter. Dahil kada banat niya, mabilis lang itong iniiwasan ni Jing. At habang umiiwas pa siya, nakangiti siya sa bantay. Kaya si Boron nanggigil dyan at bumuelo siya ng sobrang tindi para kampasin ang ating bidang hunter. Pero sa isang iglap nga, pinatalsik lang siya ni Jimprix ng sobrang lakas. At dyan nga, muling napatingin ng maigi ang lahat ng mga gatekeeper sa alamat na hunter. At sabi nga nila yung king na masyado siyang kakaiba. Naaalala ko sa kanya ang mortal na yun. At si Cobra naman nakangiti rin dyan at sabi niya na kung hindi nga daw niya naisama sa kanyang mga koleksyon si Dontrix noon, hindi na nga daw siya papayag na hindi niya maging koleksyon ang bagong manlalakbay na ito. At sabi naman ni Greed kay Lion King na maaari ko rin bang makalaban ang tao na yan? At si King naman, hindi sinagot ang tanong ni Greed. At nakapokus nga lang siya kay Jimprix. At sa pagbangon nga ni Boron, sabi ng ating bidang hunter sa kanya na hindi mo pa rin magagamitin ang 100% ng iyong lakas. Bahala ka. Baka hindi mo yan mapakinabangan pagtalo ka na. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!